So this is about the pageantry thing. Yeah, I was supposed to make a video on this the other day when I saw the side of Rachel Gupta and of course the side of Nawat. Kasi bago ka mag-comment, tingnan mo muna both sides. When I saw Rachel's video, unang-una, I have to be honest, nairita talaga ako. Kasi puro siya you know. Puro siya you know. Kada sentence you know. Be, hindi nga namin alam, kaya nga nakikinig kami sa'yo. Pero, okay. Feelings aside, pinanood ko din yung kay Nawat. Yung kay Nawat naman, syempre, alam mo naman yun, pag hindi ka talaga marunong umintindi ng sinasabi ni Nawat, mai-stress ka din. Kaya hindi ko muna nagawa tong video na to, but anyway, here it is. Una sa lahat, Rachel, bakit sumali ka sa MGI? Kasi yung tingin mo sa sarili mo pang Miss Universe eh. 'Di ba? Kung ang tingin mo kasi ang nangyari kasi expectation versus reality. Tapos diba, aside sa expectation versus reality, sinamahan pa ng entitlement. Una sa lahat, hindi mo ba alam ang gawain ng mga MGI winners? Ikaw lang ba ang naging MGI winner ever? 'Di ba? Kasi may ganun eh, 'di ba? Sasabihin mo may karir ka, may karir siya bago, sila namang lahat. Di ba yan naman talaga ang uso ngayon? May mga karir, may mga doktor, may mga abogada, di ba? May mga scientist, di ba? Tapos nagiging beauty queen. Kasi di ba ganyan na ang labanan ngayon? So, hindi ka rin na ikaw lang mag-isa. Nilockdown niya ang pagbebenta sa TikTok. Ben, nandyan ang pera. Alam nga naman sa sense of entitlement mo, kukunin ang pera. Wala namang pera dyan. Pero yun nga, kasi may expectation siya na hindi na-meet ng MGI. And on the side naman din ng MGI, di alis ka. Diba? Hindi nila nagustuhan ang ugali mo kasi may attitude ka, di alis ka. Diba? Ganun talaga yun. Sa lahat ng bagay, hindi ka maiiba ang treatment sa'yo just because queen ka. Because what you did, not very queenly. Pero yun nga, syempre, kailangan niyang depensahan ang sarili niya. Kaso, sa depensa kasi ni Nawat, nasa kanya lahat ng resibo, be. Hindi naman dilapidated yung tinirhan ni Rachel. Siguro, in-expect niya mansyon. Hindi ganun eh. Uulitin ko. Sana ibang pageant ang sinalihan niya. 'Di ba? Kasi, at the end of the day, hindi ka naman pwede sasali ng isang pageant hoping to win na hindi mo alam ang history ng pageant na yan. Na hindi mo alam ang kalakaran sa pageant na yan. Usapang body shaming, be, hindi nga beauty queen, binabody shame. What do you expect? Mima Sor. Ganun talaga ang buhay, mami. 'Di ba? Binabody shame ka na mas pangit pa sa'yo at binabody shame ka lalo na pag yan talaga ang trabaho mo. Tanggap-tanggap din. Sa pageantry pa, Diyos ko. Grabe ang politika sa pageantry, number 1. Pangalawa na lang yang grabe talaga ang body shaming, Mima. Kasi expected talaga nila kung hindi ka robot, perfect ka. Tapos, di ba, when I heard kasi, Rachel's, again, di nyo ako ma-blame. Di nyo ako ma-blame when I listened to her na parang, hindi pwede makipagkaibigan sa labas. Hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka capable. Di ba, sinabi mo may karir ka naman. So, may pera ka coming into Thailand. Di nagbakasyon ka sana, umalis ka sana dyan. Di ba kasi, yun ang personality ko. That would be my opinion is based on my personality and what I would do if I were in her shoes. Number 1, I would explore Thailand. And knowing me na marami akong kaibigan, 'di ba? Di ba lalo na mga kaibigan ko sa Thailand currently, mga bading. Wala. Nakipagkita ako sa kanila. 'Di ba? I would find ways. Sinabi niya yung about sa mga post. Di mag-post ka ng ibang bagay, me. Ang problema nga kasi, may expectation ka sa treatment sa'yo. Hindi yun na ibigay sa'yo, kaya unhappy ka. May mga demands ka na hindi kayang ibigay ng MGI because hindi ganun ang MGI. Pero yun nga, dapat 'di ba? Isipin, lagi kasing nasa mindset ng mga tao, tama ang isang side, wala kasing tama sa kanila. Walang tama kasi to begin with, dapat si CJ ang pinapanalo. Di sana hindi naging ganyan ang problema mo, Nawat. Pero yun nga naman talaga ang realidad din ng pageantry. Okay? Pag nanalo ka talaga, you are subjected to a contract. Like, inuulit-ulit nga ni Nawat, hindi niya finulfill ang trabaho na nakastipulate. O sasabihin na naman na, oo, wala sa kontrata, ganun-ganun. B, like I said,
Hindi sana MGI ang sinalihan mo. Nag-Miss Universe ka sana. Ang tanong, mananalo ka ba? Ganun kasi yun, Mima. No? 'Di ba? Yung expectation mo dapat, nililevel mo sa reality. Para hindi ka nagagaganyan. Kasi it also applies to life eh. Effort mo, expectation mo, dapat ganun. Hindi na nauuna ang utak mo, pero yung gawa mo ganun lang. 'Di ba? Kaya talaga most people are unhappy. Because you scroll here on TikTok, you expect things, or you expect the people on TikTok to please you. Eh hindi, lalo na ako, pag napunta ka sa page ko, I'm not here to please you. I do TikTok because I share my life. If di ka interested, eh di ba eh, magko-comment ka ng katangahan mo, sasagutin ka, wag ka masaktan. Kasi di naman tayo magkakilala. Pero makakomment ka, pala desisyon ka. It's the same thing kasi dito, nung nakita ko. Na si Rachel, meron siyang expectation as to what a queen is. Tapos ang baba-baba ng tingin niya sa pagbebenta sa TikTok. Ebe, dyan ang pamumuhay. Eh di dyan ka sa queen-queen mo, eh gutom ka naman. 'Di ba? Masakit naman ang loob mo, di ka pinapakain, eh, vegetarian ka pa naman. 'Di ba? Eh di sana nagplant ka dyan sa kondo mo, anong tinitirhan mo dyan. 'Di ba? Yun nga kasi. Dapat kasi expectations must be leveled with your reality. Read the fine print. Okay? And then, be honest also with yourself. Kasi syempre, kung may delusions of grandeur ka, tapos finesse ka ng reality na yun ang gagawin mo, eh di masakit talaga ang loob mo. Sino hindi sasakit ang loob niyan? At yan din talaga ang reality. That you are not the boss. It's Nawat. Di ba? Si Nawat talaga ang magde-decide. Regardless kung anong sasabihin mo, be. Regardless. Di ba? Hindi ka nga daw beautiful from the inside. Eh di babay ka. Ganun. Diba? Na-real talk ka ni Nawat. Diba? Kasi at the end of the day naman kasi Mima Sor, sa lahat naman talaga ng mga pageant, alam naman talaga natin yung MGI yung pinakalaro. Alam natin yung lahat. Alam natin mga Pilipino. Eh, hindi ko alam kay Rachel. Siguro di siya nanonood. Feel lang niya talaga manalo. Alam nating laro. Alam nating kabadingan. Over sa kabadingan. Alam din natin ang nangyayari sa mga winners after. Lalo na pag fina-follow mo sila. O di ko alam bakit, di ba? Pagdating kay Rachel, di niya gets yun. Di ba? Tapos may magsasabi, may mga marketing team, ganyan. Be, yun nga yung point eh. Binigyan ka ng trabaho, gampanan mo. Pag hindi mo kayang gampanan, babay. Wala nang dami-dami pang chismis at chessmax dyan. Kung may karir ka naman pala dun sa India, eh di umuwi ka. Doon ka sa karir mo. Ganun lang talaga. Do not be unhappy being so busy, being frustrated about things that are not going your way. Change your mindset. Change your environment. That's the reality of it. Pag hindi ka masaya sa isang bagay, then do something about it. But sa nakikita ko kay Rachel, she expected kasi to be treated a certain way and that was not given to her. That's where the frustration came from. And none of the sides will adjust because syempre, bakit mag-a-adjust si Nawat siya may-ari ng pageant? Diba? Pareho na din yan sa sexual harassment. Are we gonna pretend that that never happens? Are we gonna pretend that hindi talaga yan ang reality in pageantry, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Yan yon. Reality kasi dapat minamatch. Ha? Sa expectation. Para hindi nangyayari yung ganito. Okay? Kasi kahit anong opinion mo, wala nang mababago. She got fired. She will be replaced by our CJ. And sana, they will treat CJ the same. Diba? Or better. Ganun lang talaga yun, be. Kung may trabaho ka, gawin mo ng maayos. Kung hindi ka masaya, bye. Ganun lang. Ingat!